What is love? A strong feeling of affection and attachment. Hindi ako sobrang expressive na tao. Nakikinig din ako sa mga problema ng iba. Kahit ayoko na makinig, mas naniniwala ako sa love at first sight. Oh, grabe. About sa mga single is that very lonely, gano'n. Parang 1 month parang tayong hindi nag-uusap, tapos kayo na agad. Parang kasabay ko ba to, ganyan. Masasabi ko na ma-pride talaga akong tao. Good day, psikolohista! Welcome sa Psyclub Podcast, kung saan ay pag-uusapan natin ang iba't ibang uri o mukha ng pag-ibig, maging ang perspektibo ng dalawang taong magkaiba ang estado pagdating sa pag-ibig. Ang in a relationship at ang single. Ngayong araw ay may kasama tayong dalawang babaeng magagandang dilag. Ang una ay si... Hi everyone, I'm Christina De La Rosa. I'm 20 years old and I am in a relationship. Hello guys, I'm Love Rosas Gales. I'm 20 years old and I'm single. Grabe. 20 years old guys, single pa rin. Chance nyo na yan. Okay yun guys, kilala nyo na sila at dumako na agad tayo sa mga katanungan. Pero bago tayo dun sa mga intense question. Wow, intense. Guys, muna tayo? Focus muna tayo dito sa general question, kung saan titignan natin yung perspective nila sa magkaparehong tanong. So, ang first ay, for you, what is love? A strong feeling of affection and attachment to someone or something. Ganun. For me, love is something that you feel when you are happy, overwhelmed, and even in the toughest times. Yung love ay hindi lang yung puro saya. Kumbaga meron ding dumadaan din kayo sa mga mahirap na desisyon, pangyayari. And hindi lang siya sa love sa partner mo kasi in general siya eh. May love sa sa friends, may love sa family, may love syempre sa partner, and even din sa mga pets na meron tayo. So next question ay, how do you express love to others in your life? So, ako, kasi hindi ako sobrang expressive na tao. Siguro, nakuha ko siya sa jeans ng tatay ko. Wow, may pa-jeans May factor. pa-jeans. Ginagawa ko siya siguro pagka nagbibigay ako ng gifts or something that is really special to me. Parang, yung gusto kong pag-express ko is yung makakatulong talaga sa kanila. Yung magbibigay ng care about them. For me, sa akin, mahilig ako mamigay ng mga gift. Ganun. Tsaka, Gifter. Wow, yarn. nakikinig din ako sa mga problema ng iba. Kahit ayoko na makinig, kasi nga love mo yung friends mo, love mo yung family Hindi naman mo. napipilitan yan, lovely. Hindi naman minsan, pero kapag minsan hindi ko na kayang pakinggan yung nila, tinatry ko pa rin. Kasi nga, love ko sila. Ganun. Okay, next tayo. Do you believe in love at first sight? Or do you think love grows over time? For me, I do believe in love grows over time. As someone na may karelasyon or in a relationship, napatunayan ko na love grows over time. Kasi, hindi naman pagka nakita mo yung tao agad, di ba? Parang may in love ka agad or makaka-feel ka agad ng affection towards them. For me, the more na nag-uusap kami ng boyfriend ko, the more na nagkakakilala kami sa isa't isa, dun mas lumalala yung love namin sa isa't isa. Ayun. Mas naniniwala ako sa love at first sight. Oh, grabe Oo. naman. Kasi, Bakit? di ba, kapag nakita natin yung isang tao, parang nagkakagusto tayo sa kanila at first sight, di ba? Tapos saka lang siya nag-grow into love. Kapag syempre, kinausap mo na ganun,
So, para talaga sa akin, love at first sight muna. Oh, okay. Yung yung pinaniniwalaan ko. Tsaka, meron din ako mga kilala din na love at first sight sila. Mm. Kaya naniniwala din ako sa ganun. So, yun, yung idea na love at first sight sa una. Tapos, habang tumatagal, nagkakausap na sila, mas nagiging love nila yung isa't isa. So, next question. What is your idea of a healthy and loving relationship? Okay. So, healthy loving relationship na. Sa akin, ang idea ko is that parehas kayo na na give and take kayo ganun. Then, wag mo rin kakalimutan na may mga friends ka pa habang may jowa ka. Kasi yung iba talaga, kinakalimutan na nilang may friends Oo, sila ano. kapag nasa Maraming relationship. ganun eh. Oo. Ayun, ganun lang naman. So, ako naman, yung idea ko about sa healthy loving relationship, syempre, as someone who's in a relationship nga, yung healthy loving relationship kasi is something na habang nasa problema kayo, hindi kayo nawawalan ng care about each other. Yung habang nakakaramdam kayo ng problema, even if personal, nandun kayo to support each other. Nandun kayo para magbigay ng love sa isa't isa and ng care. Sinabing healthy, ibig sabihin, nandun yung negative and positive, di ba? Ah. Na kahit sabihin mo na may problema or may saya, nandun kayo dapat sa isa't isa. Ayun yung maganda sa love. Kapag nagkakasundo kayo, pagka yung yung desisyon yung magpatuloy, kahit na may mga problema kayo ay nandun pa rin nananatili yung yung love nyo sa isa't isa, yung care nyo sa isa't isa. So ayun, tapos na tayo sa sa general question. And ngayon naman ay magkakaroon tayo ng ng mas intense na question about sa kanilang status sa pag-ibig. Dahil nga mas intense na tayo, ay 1 versus 1 tayo dito sa pagtatanong kasi yung mga alamin natin yung yung pinagkaiba talaga ng single sa in a relationship. So ngayon, ang first question para sa single ay how do you take care of your emotional needs while you are single? Oh, okay. Siguro karamihan kasi sa mga misconception about sa mga single is that very sila, very lonely, gano'n. Hindi kayang i-take care yung sarili nilang emotional needs, gano'n. Pero para sa akin, ang ginagawa ko kasi is I spend my time with my friends, family, gano'n. And then, tinitake out ko din yung sarili ko sa date, gano'n. Tsaka, ginagawa ko din yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Gano'n. So hindi talaga hindi porket single, hindi na masaya. Yes. Ayun, dun tayo maraming nagkakamali about dun eh. Yung idea na pagka single ka parang lagi kang mag-isa, parang ganun. So, ayun kasi may tayo, may mga friends naman and may family. And of course, yung may tuturing nating yung safe space natin, yung sarili natin mismo, yung me time natin. So, next question ay dito tayo sa ayun yung kanina. Napag-usapan natin yung emotional needs. So, ngayon naman, yung naman tayo. Paano mo na-handle yung loneliness or the desire for companionship? Na-handle ko siguro siya ng mga ayos kasi hindi naman lagi like everyday na parang nagiging lonely ako and parang gusto kong maging in a relationship ganun. Pero may mga times talaga na nafe-feel ko yun kapag kinakausap ko yung mga jowang-jowa ganun? Oo, kapag Wow. kapag kausap ko yung mga friends kong may mga jowa, syempre, iinggitin ka pa nila eh. Kapag alam nila Oo, single hindi ka. mo mawawala sa magkakaibigan, sa Oo. magtutropa eh. Pero sa akin, ayun nga, I spend my time with my friends na single din. Tapos sa family ko din. Tsaka ginagawa ko lang yung mga gusto ko. Tsaka iniisip ko din na hindi pa ako ready na hindi pa ako ganun ka-ready na maging in a relationship. Kaya siguro I need to spend more time with myself before ako pumasok sa isang relationship. Ganun. Next question ay what fears or concerns
Ay, hindi, bago to. Tatanungin ko kung nagkaroon ka na ba ng Ano? nagkaroon ka na ba ng boyfriend? Ayan. Sa Or pumasok ka na ba sa isang relationship? ano, hindi ko siya masasabing relationship eh. Hindi pa kasi Kasi? ako hindi pa ako talagang, like, walang label. Ah, Ganon. okay. Yung ba, Pero walang parang label ano pa lang, lang, yung sa phase na 10 phases of love or stage ng love ay yung sa in between ka pa lang. Oo. Hanggang doon So, na ako sa hanggang doon. in-between stage. So, ano yung mga parang naranasan mo dun sa relationship na yun? Hindi maganda ang mga naranasan ko doon. Bakit? Pwede mo bang kwento or masyado na siyang... Ayun, okay lang naman kami. Pero kasi parang after 1 month naming magkausap, ganun. After nun, bigla siyang nag-post sa Facebook. Kasi friend pa rin kami. Hindi naman kasi masama yung tapos nung Oo, parang tawag ba na okay relationship? naman kayo, di ba? Oo, okay naman kami. Pero ayun nga, after 1 month, kasi birthday nung girl and pinost niya sa Facebook na, ayun na nga, sila na pala. Tapos nasa isip ko, sabi ko, parang 1 month, parang tayong hindi nag-uusap, tapos kayo na agad. Parang parang kasabay ko ba to, ganyan. Grabe yan. Oo. What fears or concerns do you have about entering a new relationship? Dahil nga dun sa, di ba, hindi naging okay yung past relationship mo or naranasan mo noon. So, paano ba yung naka-apekto sa'yo? Ano ba yung mga fears, concerns mo sa pag-enter sa new relationship? Siguro ngayon, kinakabahan na ako kapag may kausap akong bago. Kasi baka mamaya may kasabay pala ako. Kasi hindi mo rin sure. Na-trauma ka na. Ay, parang nagkaroon ka na ng trauma na din sa pangyayaring yun. Ayun yung naging yung kinakatakutan mo na baka maulit. Baka mamaya may kasabay ka pala. So, mahirap yun, guys, pagka naranasan yun. Matanong ka lang, curious lang ako. Kung kung may lalaki ba ngayon na parang natitipuhan mo or parang nagugustuhan mo siya? Eh, bakit mo siya nagustuhan? Ngayon, 3 days later. ay naku. Meron. Wow naman. So, bakit mo siya nagustuhan kung meron? Siguro kasi, siya, yung love, di ba yung love language ko, nakikinig ako sa problema ng iba. Oo. Tapos minsan, same nung kay Christina na nagko-compliment din ako, ganun. And yun din yung mahilig siya sa words of affirmation din na grabe din yung pag-motivate niya, ganun. Kaya ayun, yun yung nagustuhan ko. Pero wala pa naman kami sa point na magkaka-label na. So yung idea na na kung ano yung ginagawa mo sa iba, parang ngayon yung mas kailangan natin. Kumbaga pinupunan natin yung pagkukulang sa sarili natin na sa iba natin ibubukas. Kung hindi natin nararanasan yun, sa iba natin ipararanas. So, ang ganda ng idea. Parang projection lang. Yun, projection. Coping mechanism. Defense mechanism. Defense mechanism. Coping mechanism. Bago na yun. So ngayon naman ang katanungan naman natin ay tungkol dito sa sa in a relationship. So mas intense na ulit itong mga tanong natin dahil 4 questions lang din naman to. So first question natin dito sa in a relationship. Dito muna tayo sa fulfilling aspect. So what is the most fulfilling aspect of your relationship right now? Kami kasi sa 10 stages. 10 stages. Nasa na kami, fulfillment stage. Kumbaga, nandun na kami sa stage na yun dahil yung mga problems namin, kaya na namin siyang masolusyonan. Hindi naman sa agad-agad. Kumbaga, parang alam na namin, may idea na kami kung paano namin siya masosolusyonan kaming mag-partner. And yung mga dreams namin, yung mga pangarap namin, personally and together, parang unti-unti na namin siyang tinutupad and
unti-unti. Kumbaga, binibigyan naming halaga yung future namin together. So, yung pinakang ayun siguro yung yung pinakang fulfilling na pakiramdam sa mga magkakarelasyon, yung tapos na kayo dun sa ibang stage, yung sa jigsaw, yung ayun sa iba't iba, yung nagkaroon na kayo ng yung nag-align na yung mga yung plan nyo, yung sarili nyo, yung mindset nyo ba, ganun. So, ayun. Okay pala eh. Okay, ito naman. How do you ensure that both you and your partner feel appreciated? Syempre, hindi naman laging pareho lang or same lang yung nararamdaman ng isa't isa. Syempre, may personal din na buhay. Ako and yung partner ko. And yung ginagawa siguro namin is, nagdadamayan kami. Or if ever man na, kagaya ko, ako kasi, masasabi ko na ma-pride talaga ako tao. Yung Mga kapag, babae nga naman talaga. yung, Joke lang, guys. yung kapag ayaw ko ng attention or opinion ng ibang tao, talagang, hindi ko talaga papansinin. Kumbaga, hindi mo tatanggapin yung mga Yes. sasabihin, yung opinion nilang hindi naman talaga makakatulong para sa'yo. Pero at the end of the time naman, syempre, tinutok ko yun as something na makaka-help din sa akin. Na makakatulong yun sa akin kasi opinion siya ng ibang tao and I care for others' opinion, especially na galing sa partner ko. Ayun, binibigyan namin ng time yung isa't isa na mag-grow and with each other din. Third question, how do you and your partner navigate personal growth while maintaining a strong bond? So, ayun nga, sinabi ko kanina na importante sa isang relasyon na meron tayong personal time and personal care sa ating sarili. And minemaintain namin yung strong bond with each other kahit na minemaintain din namin yung personal growth ng isa't isa sa pamamagitan ng pagbabanding. Sa pamamagitan ng yung simpleng pagkain sa labas, yung simpleng pagtulong sa isa't isa, halimbawa, as schoolworks. Siya kasi, siguro alam din naman ng iba na lagi akong hatid sundo, ganon. Yung, Disney princess na Disney princess, grabe. yung mga ganong simpleng bagay is nakakapagbigay sa amin ng bonding, ganon, na after ng class, syempre, kamustahan, how are you, ganyan. Yung mga ganong bagay is tinitake ko as a bonding na din namin dalawa na nagkakaroon kami ng idea kung ano bang nangyayari sa isa't isa or sa buhay ng isa't isa. Ayun. Yung kamustahan, And guys, yung personal growth kasi, sobrang importante niya kasi sa dalawang tao, sa isang tao, kahit na in a relationship kayo, yung personal growth pa rin, kailangan nating i-priority yun eh. Kasi, dalawang magkaibang individual. So, kailangan yung mag-grow sa sarili nyo. Hindi lang as a partner, hindi lang kayong kasi hindi naman all the time magagawa nyo yung magkasama, yung pag-grow. Kasi may times na parang gusto mong mag-isa munang gawin yung bagay na to. Lalo na pagka gusto mong i-pursue yung mga career mo, syempre magkaiba kayo ng gusto. For example, yung work na gusto nyo. 'Di ba? For example, ikaw 'di ba, psychology ka. Syempre yung more likely yung sa future magtatrabaho ka as sa clinical field o kaya naman sa industrial field or kaya naman sa educational field. So 'di ba hindi naman hindi align yung yung career nyo, pero at the end of the day, kayo pa rin yung magsasama. Yes, pag uwi ng bahay, syempre kayo pa rin yung magkikita. Oo, syempre. Yeah. Alam mo sa ibang bahay ko. Uy. Hindi ganun. Okay, last question. Ito guys, pakinggan nyo ito maigi kasi mahalaga to eh.
yung yung maririnig natin sa kanya, mahalaga to. Kung gusto nating magtagal sa relationship natin. So, how do you keep the spark alive in a long-term relationship? Kami kasi ng partner ko, we're 2 years and 3 months. Tagal na rin. So, syempre, for others, consider na yun na long term na din. Kasi Oo. matagal na yung pinagsamahan nyo sa loob ng 2 taon. Parang, alam nga namang anong mangyari lang doon, parang kamustahan lang ba? Oo. Syempre, nakakaranas kami ng mga problems, personally and both. So, ayun, kinikip namin yung spark sa love namin or sa relationship namin in terms of having the strong bond, kagaya ng question kanina. Oo. Syempre, Bagay, importante strong yung ganun, di ba? Yung may, kayo, alam kayo sa isa't isa, yung wala kayong tinatago, Oo. yung wala kayong secrets. Syempre, pagka may secrets, di ba, sa relationship, parang iisipin mo na walang loyalty. Loyalty kasi Mahirap yung dun eh. isang pinakang important aspect sa isang relationship or basta pumasok yung aspeto ng love, loyalty yung pinakang important. Kasi doon mo makikita yung genuine love. Di ba, may genuine love tayo na sinasabi na pag sinabi mong genuine, yung bukal sa puso, yung talagang lalabas na kahit hindi mo ipilit, nandun yung pagmamahal mo and yung pag-aalala mo sa isang tao. And yung spark kasi is, hindi mo siya laging ma-feel. Oo. Hindi mo Ito, siya laging, hindi siya laging nandyan eh. Kumbaga, yung spark na yun is maaaring humina more or maaaring tama lang, yung med lang sa isang relasyon and maaari din namang yung sobrang spark. Kumbaga, yung sobrang, or nasa tuktok ka na talaga ng kilig, di ba? Yung kagaya kanina. Tuktok na talaga ng kilig eh. Pero yung ganun kasi is parang may negative impact din naman sa relationship na syempre pagka puro spark lang talaga, parang wala kayong development. Yung hindi nyo mabibigyan ng, ano ba yung sinasabi, reflection, Oo. or hindi kayo magre-reflect dun sa mga bagay na nangyayari sa buhay nyo. Kagaya nga nung pag may dumaan na problema, syempre hindi lang naman dadaan yun. Maaring umulit yun. And dun sa problema na yun, dapat alam mo na kung ano yung mangyayari or alam mo na yung gagawin. And dapat alam mo din na pag sinabing spark is, hindi lang dapat ikaw yung nakakaramdam. Oo, dapat both kayo. both yung spark nyo, kagaya nga ng ng mga bakal, na pagka pinagdikit, di ba, may spark. Oo. And, or kuryente. Kumbaga may kuryente. kumbaga yung isa't isa yung magti-trigger dun sa spark na meron kayo. Yes. Hindi lang isa yung magwo-work Oo. sa isang relationship, dapat both kayo. Kasi relation, di ba? Hindi lang naman yung isa dapat yung magbibigay ng motibo, Oo. yung ganon. Hindi lang dapat yung isa yung magbibigay ng mga bagay na magwo-work para sa relasyon nyo. Dapat parehas kayong gumagalaw and parehas kayong nagbibigay importansya sa relasyon. Ayun Ay, lang. sobrang importante nung idea na sa love, hindi laging may spark. Siyempre, nawawala yun. Lalo na siguro dun sa mga, mahirap yung mawalan ng spark, lalo dun sa mga nakakaranas ng empty love, na kung saan ay, parang na lang, yung for example, nagkaroon sila ng anak, tapos biglang nawala yung love na meron sila. Mako-consider natin siyang empty love, kasi, wala na yung love, pero, may mga anak kayo. Kumbaga, yun na lang yung nag-aano sa inyo, na nagiging dahilan para magpatuloy kayo dun sa relationship nyo. Pero ayun nga, sa empty love, pwede siyang una masaya, and kinalaunan ay lulungkot or mawawala yung love. Pwede din naman siyang sa yung idea nga ng love at first sight, pwede siyang ma-develop, di ba? Ayun yung sinasabi nyo kanina na empty love papunta dun sa develop lang. So, ayun guys, grabe yung yung mga narinig ko rin, mga nalaman. Syempre, chismoso tayo dito. Hindi, joke lang. May mga may mga aral din tayo na natutunan sa kanilang dalawa, na hindi porket single ay malungkot na or walang magawa sa buhay, di ba? Ganun kasi yung idea ng iba eh.
And yung sa love naman, hindi porket love niyo yung isa't isa, hindi na kayo mag-aaway or hindi na kayo magkakaroon ng problema. So, itong podcast na to, importante to para malaman natin kung nasang stage na ba tayo, kung paano ba natin kung paano ba natin malalampasan yung mga problema, kung paano ba natin mapagtatagumpayan na magkasama. And of course, yung personal growth na tinatawag. And syempre, yung growth mindset din, kailangan natin doon sa personal growth na yon. Hindi porket sinabing personal growth ay hindi na involved yung partner natin or yung mga tao sa atin. Kasi yung may mga opinion sila na kailangan nating tanggapin. Hindi dapat tayo magkaroon ng fixed mindset kasi yung fixed mindset, alam naman natin na pag yun lang. Pero pagka growth mindset, nandyan yung makikinig ka sa iba, hindi magiging sarado yung utak mo para makinig sa ibang tao. So yun guys, dito na lang, tatapusin na namin yung podcast na to. And for the last time, syempre tawagan natin si Lovely. Ayan. So, hi guys! Again and again. Okay, guys. And maraming salamat kay Christina and Lovely sa pagsama sa podcast na to. So guys, dapat may mga natutunan kayo, lalo na dun sa mga single dyan. Grabe no? Dapat makakuha kayo ng aral and dapat hindi kayo ma-feel laging malungkot. Kasi masaya ang buhay kahit single. Oh. Pero masaya din naman buhay pag may partner. Oh, syempre. Hindi mo mawawala. Oh. Pareho namang masaya yung single at yung in a relationship. Depende na lang sa mga nakakasama nila. Sa mga nakakasama natin. Ayun. Ayun guys, thank you. Bye-bye. Bye guys! Sana may natutunan kayo. Bye. See you again to our next video. Psych Lab Podcast! Done! Sana yung